Alright, mga matitibay, once again, Rasaul Unfiltered. Nandito na naman tayo ngayon sa CDC Park. Kakatapos lang natin mag 3K run. Syempre, as usual, meron pa tayong basketball game mamaya. Kaya hindi muna natin itinodo yung pagod, no? Okay, so ano kaya yung magiging topic natin ngayon? Palagay ko sa mga kapwa ko ball is life dyan, naririnig nyo palagi is yung Mamba mentality or si Kobe Bryant, no? Actually si Kobe Bryant, kung ako, no, kung ako yung bibigyan ng pagkakataon na let's say i-interviewin ako at tatanungin kung sino yung uh, top 5 ko all time. So syempre matik yan. Alam nyo naman na LBJ LBJ fans ako. So kung akong tatanungin about sa top 5 ko sa NBA, alright? So of course, ang top 1 ko the GOAT, LeBron James, number 1. Tapos number 2 is syempre si Ernest and his legacy, syempre, no? Air Jordan, number 2. Tapos, syempre, ang number 3 ko, si Kobe Bryant. Although hindi ako masyadong Kobe fan, pero magaling. Magaling talaga si Kobe Bryant. Tsaka doon mo makikita yung resilience, yung tipong kapag ginusto niya, talagang babanatan ka rin talaga. Yung, kumbaga, talaga siya, talagang killer instinct naman talaga. Kumbaga, tayo doon, saludo tayo sa pagiging killer instinct ni Kobe Bryant. RIP, no? Tapos yung top 4 ko para sa akin, no, kasi idol ko rin talaga si T-Mac, Tracy McGrady. Tapos yung top 5 ko, actually dalawa yung top 5 ko kasi isang point guard tsaka isang forward. Yan si Carmelo Anthony tsaka si Allen Iverson. Yan. So 1, 2, bali 6. Pero kung anong top 5, tiebreaker si Melo tsaka si AI sa top 5. Alright, so bakit natin siya inumpisahan sa basketball, no? Kasi yung i-share ko sa inyo is about isa sa mga matitinding basketball player din or matitinding players sa NBA, no? Sa basketball sa NBA. Yun si Kobe Bryant. Okay? So saan ba nanggaling yung yung tawag dito, yung brand name niya na Mamba mentality. So yun, i-share ko sa inyo kung saan niya nakuha yon para sa mga may idol, no? Kay idol, Kobe Bryant. Actually, yung Mamba mentality na yon, na-invento niya yon or naisip niya yon noong, alam ko, struggle siya noon, 2002, 2003, going 2004 season. Bali noon, parang ups and down yung career niya, injury, ganon. Tapos hindi masyadong maganda yung yung average niya sa per game. Asing siya, down yung kung yung career niya going up, sa mga taon na yun parang going down. Tapos meron siyang ginawang slight tune up or slight tune, no? Kumbaga sa sa mindset, konting lihis or konting tinatawag dito konting adds on doon sa kanyang sa kanyang mentality. Doon pumasok yung alter ego. Ano ba yung alter ego? Yun yung parang i-consider mo yung sarili mo sa dalawang pagkatao. Let's say kunwari, no, alter ego na doon sa metaphor or fantasy or fantasy example, no? Parang kunyari, pag nasa ordinaryong tao ka, ikaw si Clark Kent,
Kapag naman sa alter ego mo, ikaw si Superman, parang ganun. Tagapagligtas ng mga naapi, mga ganun. So parang ganun yung alter ego, no? So si Kobe Bryant, ang naging alter ego niya is Mamba mentality. Yung Mamba na yon isang uri ng ahas, which is yung ahas na yon sobrang focus, sobrang sharp, sobrang venomous snake na kapag naano ka nun, talagang may kalalagyan ka. So, yun yung ginawa niyang alter ego niya is Mamba mentality. So, si Kobe Bryant, kapag nasa court siya, ang mentality niya is siya si Mamba. Siya si Mamba mentality. Siya si Kobe Mamba Bryant. Kumbaga, pag nasa court siya, talagang yung focus niya iba. Laser focus siya. Kumbaga, naka-mindset siya na palagi winning, winning, winning. Ganon. So, yun yung pinaka-alter ego niya talaga. Yung Mamba mentality niya. Yung kapag naka-Mamba mode siya, hindi mo siya maano talaga, hindi mo siya mauuga sa ginagawa niya. Ganun yung alter ego effect. Alright? So, matindi yun, mga matitibay kapag mayroon kang mindset din na ganun, yung alter ego effect. Kasi, parang napaghihiwalay mo yung mga ginagawa mo. Let's say, pwede mo rin gawin yun sa trabaho, no? Alter ego effect. Kunyari, pag nasa trabaho ako si Super Science Jose, mga ganun. Pag nasa trabaho ako si Super Agent, ganun, ganito, ganyan. Ikaw yung pinakamalupit, ikaw yung pinakamagaling. Although, siyempre, sa isip mo lang yun. Kumbaga, inaano mo yung isip mo. Binibigyan mo siya ng isang napakagandang rhythm, ganon, or napakagandang visualization para mas ma-perform mo ng maganda yung mga ginagawa mo. Tapos, kapag nasa bahay ka na, iyaano mo na naman, syempre, i-off mo na yung alter ego effect mo. Doon nalilitaw yung kung sino talaga ikaw, yung kung minsan, tahimik ka lang, mga ganon. Kung minsan, ano ka lang, yung simple ka lang sa bahay, ganon. Yun, so alter ego effect, isa sa mga mentality na sa tingin ko totoo na nagkakaroon ng epekto sa mga ginagawa natin sa araw-araw. Lalong-lalo na kung isang uri ka ng tao na madaling ma-distract. So yung alter ego effect na yon, yun yung magbibigay sa iyo ng outlook or outlet sa mga ginagawa mo sa araw-araw para hindi ka ma-distract. Yung feeling mo kung minsan, hindi ako maano ngayon, hindi ako mauuga ngayon kasi ako si ganito, ako si ganyan. Actually, ako may alter ego effect ako na ginagamit din sa isip ko is yung Agent AR3. So meaning kapag naka-Agent AR3 ako, feeling ko lahat ng mga hahawakan kong client, mako-close deal ko. Lahat ng iti-tripping ko, house viewing, i-close deal ko by all means. Kapag binitawan ko yung client na yon, meaning kahit sino pang kaharap na agent noon, hindi na bibili talaga yon. Kasi na-squeeze ko na talaga sa kanya kung ano yung mga dapat niyang marinig, kung ano yung mga dapat niyang isipin, kung ano yung mga dapat niyang i-consider, kung ano yung mga dapat niyang bigyan ng diin sa pagbili ng property, napaisip ko na sa kanya. So, yun yung yun yung parang pinaka-alter ego effect ko sa mga client ko. Yung kapag pag nag-ship na ako ng Agent AR3 sa isip ko, yung feeling ko, na ako, yung talagang solid na agent na ako, ganun. Yung kahit sinong kaharap ko na client, mapapa-yes ko sa property na inahaharap ko. So, yun, no, kapag sa sa mga ganung mentality, yung kumbaga, yung dagdag power sa isip mo. Kasi alam naman natin, mga matitibay, lang naman yung mga ginagawa natin sa araw-araw, lang yan. It's between you and yourself lang talaga. Kumbaga, kung mangyayari sa iyo yung mga ganung bagay na hindi siya masyadong maganda yung outcome, kumisan talaga mga matitibay, galing lang talaga rin sa discarding ginawa mo yun. Walang ibang taong pwedeng sisihin doon. Walang anumang tools na pwedeng sisihin doon. Kumbaga, sa'yo din talaga yon. Actually, ako ngayon sa trabaho,
nagkakaroon ako ng ng tawag dito, medyo struggle sa pagbebenta, no, yung kunyari mga XM lines, mga ganon. Kumbaga, syempre ako, nagkakaroon din ako ng ng self-assessment, no, maliban sa mga pagko-coaching sa akin. Let's say yung TL mo, syempre, coaching ka pag minsan ganon. Syempre, bilang isang empleyado, dapat i-assess mo yung sarili mo, which is ginagawa ko talaga yon. Kumbaga, kinukuha ko lang yung rhythm ko ngayon para makapag catch up na, sa mga benta-benta ganon, lalong-lalo sa work. Taka nga ako pag sa work nga, yung mga binebenta ron, mga syempre mga lines, mga ganon. Ngayon, parang alam niyo yun, parang ang hirap makabenta ganon. Bukod sa nagbago yung sistema, syempre kasali na rin yun. Pero syempre hindi mo nang pwedeng sisihin yung sistema kasi dapat mong mag-catch up or dapat mong i-cope up yung sistema. Alam niyo yun, kung sa bahay kahit paano nakakabenta, sa rentang mahal nakakapagparenta, pero yung sa trabaho na kumbaga kung tutusin, dapat pwede, no, madaling gawin, pero syempre kung minsan nagkakaroon ng struggle. So hopefully, no, ma-overcome ko na rin yung ganung klaseng struggle. So sinasabi ko pati yung mga struggle, kinukuwento ko rin sa inyo kasi para ma-inspire din kayo na lahat tayo dumadaan sa mga ganung struggle. Yung alam niyo yon, yung walang taong walang problema. Kapag yung tao walang problema, asahan mo yan, baliw yan kung wala yung problema. Kasi yung lang yung mga taong wala sa katinuan, yun lang yung walang problema. Kasi syempre, hindi na sila conscious sa nangyayari sa paligid nila. So, the moment na yung tao nagkakaroon ng problema, lang naman yan dalawang klaseng problema. Kung yung problema mo manageable, ganun, or yung problema mo unhealthy na, may ganun din. Na yon, na stress na yon, nagkakaroon ka na ng doon, anxiety, mga ganun. So, yung pinupoint ko lang is yun nga, first of all, lang yan, dapat balance lang. Tapos, yun. So, going back sa topic, no, yung sa alter ego effect. So, yung alter ego effect, mga matitibay, subukan nyo lang din yun. At least kahit papano, may mga iba-iba tayong set play dito na pwede nating gamitin, no. At least nanggaling lang sa isang ordinaryong tao na kamukha ko, within your reach. Alam niyo yung para-pares lang tayo ng dito, para-pares lang tayo ng hassle dito, para-pares tayong hindi pa mayayaman, alam niyo yun, para-pares pa tayo dito na tinitibag pa rin natin yung mga gusto nating mangyari sa buhay, no. Yun yung mga ma-share ko sa inyo, mga matitibay. Ano pa ba? Yun, no? At least sana kahit pa paano may na-share ako sa inyo dito, no? Kasi mahilig talaga akong mga matitibay, mahilig akong magkwento, magsalita. Pero ayoko naman maging teacher. Kaya nga nung nag-college ako, hindi ko rin kinuha yung teacher kasi ayoko din yung kumbaga yung pagsasalita ko, gusto ko yung more on more on hindi siya yung hindi theory yung ituturo ko, or yung alam niyo yung hindi pang teacher yung gusto kong pag-share ng ng thoughts. Gusto ko yung more on siguro mga motivational speaker, mga ganon. So ganon din sana yung gusto kong marating ko Siyempre, para maging mas effective ka sa ganun, dapat i-apply mo rin sa sarili mo, which is yun yung ginagawa natin ngayon, mga matitibay. Ever since ginagawa natin yung mga yun. Wala tayong sinishare dito na hindi natin naranasan. Wala tayong kinukwento dito na hindi natin totoong naranasan sa totoong buhay. Alright? So, okay. So, once again, mga matitibay, Rasaul Unfiltered, yeah!